Hello mga besh! Bago na po na akong intro. It's morning sa Denmark at makulimlim ang panahon ngayon. Ang gano'n, nag-vlog na po ko. Ngayon lang ako na nakapag-vlog ulit. At ay day off ko ngayon. Perfect! Day off ko. 2 days akong off. Wednesday and Thursday. Ngayong week na to. So, nakalugar ko nga mag-vlog. Ang excited na naman ako na mag-share sa inyo kung ano na naman ang nangyari sa akin sa aking trabaho. Sa bago kong trabaho. Yung sa dati kong video, yung last video ko, sabi ko sa inyo na meron na akong work na from warehouse ng clothes, naging warehouse na naman ng mga pagkain ngayon. So, nagwo-work ako ng warehouse sa mga pagkain, no? Tapos, sa video na to ay pag-uusapan natin ng ano-ano yung mga jobs dito sa Denmark na mahihirap na mga jobs at bakit ang hirap makapasok ng trabaho dito sa Denmark. So kung iisipin nyo, wow, ibang bansa, siguro yung maraming mga job opportunities dyan, kagaya ng ibang mga bansa, yung mga malalaking bansa, kagaya ng US, Canada, at ano pang mga ibang mga malalaking bansa. At dito sa Denmark, iba po yung sistema dito sa Denmark. Akala ko, pagdating ko dito sa Denmark, makahanap ako ng ibang work agad-agad pagkatapos ko pagkatapos ng pagiging au pair ko. Tapos nung nakapaghanap ako ng work, akala ko na yun na rin talaga ang work ko na tawag nito, yung makapag-survive ako ng ilang years. But ang nangyari ay nakapaghanap ako ng work dati yung sa hotel. Yung sabi ko sa inyo na mga previous vlog ko na nagwo-work ako sa hotel. Sa lahat ng mga napasukan ko na job, ang pinaka-worst na napasukan ko ay yung tagalinis ng hotel. Yung tagalinis ng mga rooms sa hotel. Alam niyo kung bakit worst yun? Dahil ang working hours ay 8 hours, no? So, bayad ka ng 8 hours. Pero pag lumampas ka ng 8 hours, hindi ka na bayad nun. Kasi ang ano nila, sistema nila ay makaya nga ng iba na nagwo-work sila ng within 8 hours. May iba nga daw na anong tawag nito? Natapos nila ang mga rooms, hindi pa umabot ng 8 hours. Hindi ko alam kung ano yung pinaggagawa nila. Bakit hindi sila umabot ng 8 hours or 8 hours lang talaga sila at saka natapos agad yung rooms nila. Alam ko na may mga techniques, may mga tips na gagawin, tricks, ganyan-ganyan. Pero hindi ko talaga nakuha yun. Sa 3 buwan na ako nagwo-work doon, hindi ko talaga masyadong nakuha yun. At saka lampas-lampas ako ng 8 hours. At ang masaklap doon ay hindi siya bayad, mga besh, kung lampas-lampas ka ng 8 hours. So, nag-decide na naman ako na maghanap ng ibang work. Ang pag-work ng hotel at yung mga ibang cleaning job, napakahirap talaga na job yun. Dahil everyday ay repeated ang ginagawa mo at saka hindi ka nag-grow, hindi ka yung learnings mo? Nag-learn ka ng paano maglinis ng hotel at saka magaling ka ng maglinis, ganyan-ganyan. Pero kailangan natin na mag-level up, mga besh. Kailangan natin ng ibang job naman na gagamitin natin ang utak, no? Hindi ko masasabi na super bad talaga na maglinis dahil yun ang karamihan na mga Pilipina na nakapunta dito ay nag-start muna talaga sa paglilinis. Dahil in the first place, hindi ka marunong magsalita ng Danish, no? At saka hindi ka pa masyadong integrated sa Danish society, wala ka pang masyadong connection. Dahil dito sa Denmark, makapagtrabaho ka lang, no? Madalas ang mga foreigners makapagtrabaho dahil sa mga connections. Alam mo kung ano yung ibig sabihin ng connection? Yung mga backup, mga backers, ganyan. Parang katulad din sa atin, mga seaman, no? Hindi makapasok ka basta-basta sa barko kung wala kang mga backups o kung wala kang makakilala dun. Katulad din dito. So kung baguhan ka lang,
normal na magsa-start ka talaga dyan sa job na yan. Mostly sa mga girls ay nagsa-start talaga sa cleaning job. So, hindi namin ikakahiya yan na cleaning job. Marami tayong natutunan, na mga linis, ganyan. Hindi siya ikakahiya na job dahil marangal siya na job. But, ito ang isipin natin ha. Doon lang ba tayo panghabang buhay na maglilinis? Yan ang isipin natin. So, iba na naman ang job na napasukan ko. So, from naglilinis ako ng kubeta, gano'n na maglilinis ng kubeta, naglilinis ng mga rooms, pumunta na naman ako ng warehouse ng mga clothes. Yun nga yung pangalawang job ko. Tapos, yung clothes naman, umabot ako ng, sabi ko sa inyo, ng 6 years, no? 6 years in time. So, maganda yung company dahil umabot ako ng 6 years. At umabot din sa punto na umalis na ako dahil nga ang rason ay hindi sila nagre-regular ng employees. Mga iba na na-regular dahil malakas siguro ang kapit or merong favoritism na nangyari. At madalas talaga ay ganun kung ang mga bosses mo ay hindi Danish, no? Yung iba din ugali nila, parang katulad sa ugali sa atin sa Pinas, no? Na merong favoritism, ganyan. Pero mas maganda talaga na mga Danish ang makatrabaho mo dahil meron silang equality dito sa Denmark. Oh. So, perfect! Perfect! Kung makapagtrabaho ka ng mga Danish na mga nationalities, no? So, ngayon, ay, umabot na naman tayo sa pang-last ko na trabaho, no? I hope ay pang-last na ito na trabaho, pero I don't think so kasi kailangan natin mag-explore at bata pa tayo, no? So, magkakaroon ulit tayo ng ibang job bukod pa dito. Pero sa ngayon ay happy muna ako sa nakuha kong trabaho dahil ang bilis ko nakapasok ng trabaho. So, ano nga ba ang aking mga tips na isi-share ko sa inyo? Bakit ako mabilis nakakuha ng trabaho? At maswerte ako sa mga job offerings, mga job hiring na yan. Unang-una, diretsuhan na talaga. Kung merong job opening, kailangan nating i-grab diretso. Mag-apply tayo agad-agad. Hindi pwede mag-apply na after a week na or after a month. So, oh my God, mga day, nga. Meron pa bang job hiring na yan kung mamaya-maya mo pa mag-a-apply ka ng job? So, ibig sabihin na job ay hindi kusang lalapit sa'yo. Ikaw ang kusang lalapit sa job. Yun. At pangalawa ay, meron akong attitude na hindi talaga ako nag-aatubili kahit ano yung mga job opening na yan. At least, I try na nag-apply ako. Wala akong regret, wala akong hinanakit sa puso kung ma-decline man ang application ko. Ang dami ko ng mga application na na-reject, lahat online. I don't care. Sabi ko na, I don't care. I don't care because I care to get a job. Oh, grabe. Tapos, nakailang job application ako no na mag-send. Siguro umabot ng mga 30 job applications to 50. Lahat ng mga ganyan ay mga possible na mga jobs na pwede kong applyan. Kahit mga hindi related sa aking course o hindi related sa aking mga job experience, ina-applyan ko pa rin yan kasi nagbabaka sakali. Meron tayong ugali na mga Pinoy, baka sakali. Oh, baka sakaling matanggap. Ganon. At saka, kailangan mo rin na you have to open your eyes sa mga ibang mga posibilidad. So, hindi lang ganyan ang kaya mo. So, hala, kaya ko pala ito. Or meron isang friend na mag-refer sa'yo. So, kung mayroong friend na mag-refer sa'yo, ay dapat ay makinig at kailangan mo talagang, sige, i-grab ko yan ng word, ganun. Parang meron kang eager, meron kang lakas na loob. Oh, grabe na eager, lakas na loob. Ganyan na. Nakukunin talaga ang job. So, ibig sabihin ay bahala na. Yung mga words natin na sa mga Pilipino na bahala na. Basta makahanap ako ng work. Kahit ang meron tayong ganyan na words, no? Nakakatulong talaga yan dito. Kung sasabihin mo, bahala na ako, mag-apply ako. Basta matanggap ako. Matanggap man or hindi, bahala na. Oh, may mga ganun tayo ng mga words na mga bahala na. Pero in the future, nakaka-help ito dahil nakaka-motivate to sa sarili mo at nakakapag-porsige ka na magkaroon ka ng work. Oh, so ngayon nga, nung may nag-refer sa akin ng nagbigay ng email,
Oh, ayan, email mo na. Nag-email naman ako. Tapos, syempre, ayusin mo rin ang CV mo at job application mo. Kahit hindi masyadong kagandahan, no, yung mga CV mo. At least nag-send ka, at least nag-try ka. At wag kang mangarap masyado. Pero wag ganun. Parang wag kang umasa masyado sa mga nasisendan mo na job application. Kasi hindi mo alam kung saan ang swerte mo. At kung malaki ang expectation mo, kung mag-apply ka ng job at malaki ang expectation mo dyan, hindi ka talaga makakuha niyan. Madalas ay 1% to 2% lang ang mga tao na nakakuha ng job na sobrang high expectation sila. Ako, wala akong high expectation. Wala lahat talaga akong expectation. Kasi alam ko sa sarili ko na maraming nag-a-apply ng job na to at hindi lang ako ang magaling. Oh, so bahala na sila. Oh, po ng word nga bahala. Bahala na sila kung saan, kung kailan or kung pipiliin ba nila ako. So mga besh, depende talaga yan sa company na na-applyan nyo. So wag kayong ma-hurt. Oh, I feel hurt. Ganun-ganun. Oh, ganun-ganun ka. You feel hurt kung nadidecline yung application mo or rejection man lang sa isang araw, marami kang rejection, ibig sabihin ay hindi pa yan para sa'yo. Pero at least you try. Paano ka mare-reject kung hindi mo itatry? At kung itatry mo lang, after a week pa ka mag-send ng application, uy, unsa ka? Rena? Kaya after a week baka mag-send ng application, ardugadya ka. So ibig sabihin ay wala nang opportunity na dumating sa'yo. At saka hindi mo sabihin na malas ka dahil hindi ka naman talaga malas. Ikaw lang ang nagpapamalas sa sarili mo. Dahil ang tagal mo na mag-send ng job application. Oh, parang gano'n na eksena ba? So mga besh, ay eto yung tatandaan nyo kung andito kayo sa ibang bansa, kahit ano yung job opportunity na yan, i-grab nyo talaga yan. At kung ano pa yan, hindi maganda na job or maganda na job, paano mo malaman kung hindi mo susubukan? Oh, paano malaman kung hindi susubukan? Pak, ganyan ako. At meron akong ugali na risk taker ako. Bahala na kung ano mayari sa akin doon, no? Basta I tried. Oh, at saka wala akong regret sa sarili ko. At saka parang kampante ako sa sarili ko na sinubukan ko talaga na kaya ko ba o hindi. Oh, no matter ano yung job na yun, hard job or kanang lighter job, at least I tried. So ngayon ay pag-uusapan natin ano nga ba ang nangyari sa akin sa job. Ang job na nakuha ko, yung taga-pick kami ng mga pagkain, yung mga nag-groceries kami para sa mga tao, sa mga online customers. So ilalagay namin sa box, tapos nagpipicking kami, nag-round-round lang kami sa warehouse. So ito yung job na tumabes ay hard job talaga siya dahil nagre-require siya ng physical na energy. Physical, sakto ba na? energy. Physical job. Oh, sabihin na natin na physical job. Nag-require siya ng sobrang lakas mo, intense na lakas na igugugol mo in a day. Oh. So, but nag-i-enjoy ako dahil nakita ko na ang company na to ay meron akong future. Ay, grabe, meron akong future. Paano ko nakita naman yun, Jen? Dahil nakita ko sa mga colleagues, sa mga bosses na wala silang mga favoritism, no? Hindi ko na-feel na ganun. At saka equality talaga ang treatment nila dun. At kung merong mga employees na nakapag-hit ng target or yung sobrang bilis na mag-work, nire-rewardan nila after. Ganun. So maganda ang company na napasukan ko kahit hard job siya. Alam niyo kung bakit hard job? Dahil nagbubuhat kasi siya ng mga wines. Yung sabi ko sa inyo na yung mga bote at saka iba pang mga sodas na sobrang mabibigat, no? Pero ang bigat lang naman ay, come on, mga nasa 10 to 12 kilos. So, perfect na yan. Kaya mo lang yon sa body structure mo. Kung ikaw ay chubby, mag-apply na sa ganyan na trabaho dahil kusa ka talagang papayat. Oh, grabe. Ay, ako talaga ay nangangayat, no. Kahit mapayat ako, dati pa mapayat talaga ako. Maano yung
maliit yung structure ko, ganyan. Sobrang pumayat talaga ako dun. No? Feeling ko talaga parang naglo-lose ako ng weight kasi kahit anong gawa kong kain, nagbo-burn siya diretso dahil nga sobrang kami yung move lahat everyday. Yung round-round sa warehouse, lakad-lakad, ganyan, at magpipik, ganyan, magbubuhat. So, mamaya, next vlog ko, baka mamaya sabihin ko na sa inyo na, hoy, ang laki na ng muscles ko. Oh, grabe. At saka, yung anong tawag na to? Yung tiyan ko, sobrang lumiit na. Ay, sobrang lumiit na. Maliit naman talaga ang dating tiyan ko, pero hindi masyadong kaliitan sa nasabi ko sa inyo ngayon. Okay, ganoon po. Ang dami na natin pinag-uusapan, no? I hope ay nag-enjoy kayo sa aking video at i-update ko kayo lagi kung ano na naman ang nangyari sa akin dito sa Denmark. Dahil importante yan na mayroon tayong update. Salamat sa pakikinig. Bye!